sumagot na po si VP Sara. Karapatan ni Lam bilang isang tao, may karapatang pantao siya na magsalita laban sa kanya. Sinabi ni VP na kung ano man ang sabihin ni Lam tungkol sa kanya, walang kinalaman yun sa kanyang mandato bilang isang halal na opisyalis ng bayan. Hinimok niya mga mamamayan na tutukan ang problema ng bayan kasama na at lalong-lalo na yung napakataas na presyo ng mga bilihin. No? At siyempre, yung kakulangan pa rin ng trabaho at yung mababang sweldo. Ang pinaka-importanting sinabi niya, mag-uusap sila ng pribado ni PBBM para malaman kung paano magsusulong sa mga darating na mga panahon. Sa akin, pinaka-importante yon. At hinimok nga niya na magsama-sama ang Pilipinas, tutukan ng mga problema at iwasan na yung mga ganyang mga intriga. Well, sa akin po, tama po ang sagot ni BP Sara. Unang-una, hindi po talaga panahon ngayon na mamulitika. Kung ano man ang mga personal na damdamin natin, huwag nating kalimutan na hinalalang taong bayan ang Marcos Duterte tandem. At tama naman ang aking paningin na kaya nasisira ang unit team dahil ayaw ni Lam kay BP Sara. At ang kakampi ni Lam dyan ay si Tambi, si Espeker. So si Espeker at si Lam, na naniniwala ang marami na si Lam talaga nagpapatakbo ng bayan, ang dahilan kung bakit nawarak ang unit team. Malakas ang aking tiwala na kung ipapaubaya lang dun sa mga halal na opisyales na si PBBM nga at saka si Inday Sara, magpapatuloy ang unit team. Eh ang problema nga, mukhang hindi talaga si PBBM ang nagpapatakbo ng bayan. O katunayan, natandaan nyo ba na dahil tapos na yung term ng PNP chief, nag-appoint ang OIC. Ang sabi ng aking mga bubwit, talagang ang gusto ni Presidente na magsusunod na PNP chief ay yung OIC. Hindi ko nga alam kung sino yan. Hindi ko maalala kung anong pangalan. Itong inappoint nila galing sa Region 8, Leyte. Lugar ni Espeker. At dahil siya daw ay binakapan ni Lam at ni Espeker, pati yung gusto ni PBBM na na-appoint ng na OIC ay hindi na-appoint as PNP chief. So, parang ganyan po ang dynamics ngayon sa gobyerno, no? Pero parang may pag-asa kasi gusto talagang makipag-usap ni Inday Sara kay PBBM on how to move forward. Ibig sabihin, kung gusto niyang makipaggera, matagal siya nakipaggera. Pero in fairness naman po kay Inday Sara, minsan lang siya nagsalita na hindi siya nagsasang-ayon sa pulisiya ni PBBM at ito naman yung tungkol sa isang matter na talagang malapit sa puso niya, peace and order, yung pakikipag-usap sa mga teroristang CPP-NPA. Kaya nga po yung Franz Castro na yan, na huwag niyong pansinin yan dahil ang kanyang latest pronouncement, mag-resign na raw si BP Sara. Hoy, Franz Castro, bakit naman magre-resign si BP Sara? Yung kanyang DepEd, ang pinagkakatiwalaan at pinakamataas ang approval rating sa lahat ng mga departamento. Ang mga pinagre-resign, yung mga palpak na kalihim. Naku, ang daming palpak na kalihim dyan. Simula na dyan yung DOTR, I'm sure you will agree. Nandyan din, ewan ko ba kung talaga magdi-deliver itong si DA, pero talagang kailangan mag-double time ang DA. Dapat ang pag-resignin mo, yung mga palpak, hindi yung pinaka-respeto at pinaka-hahangaan ng taong bayan, which is DepEd at si BP Sara. Wala pong masamang tinapay na binanggit si Inday Sara kay PBBM at walang dahilan para siya mag-resign. Alalahanin ninyo na si Lenny napilitan si Presidente na talagang pilitin siya mag-resign kasi tawagin ba namang killer sa United Nations, no? Samantalang siya ay kalihim ng Department of Housing. Pwede ba yon? Teammate mo, sisiraan mo sa buong daigdig pa, hindi lang sa Pilipinas. Paano kung maniwala yung mga puti? At alam nyo naman, talagang hindi feel ng mga puti si Presidente Duterte dati. Talagang napakasama yung sinabi ni Lam na mas malala pa siya kay Lenny. Naku, kinalibutan po talaga ako. Yan ay nagpapakita talaga ng kulay ni Lam na talagang dilawan sa kanyang puso. Kasi nga, kamag-anak naman niya talaga si Marojas. Second degree cousin, pero kamag-anak pa rin niya. Blood is thicker than water, no? Miski siya ay married to a Marcos, mas malapit talaga siya sa mga dilawan dahil yan ang kanyang dugo, no? Well, hindi naman natin mapagkakait sa kanya yan. Kaya lang, dapat maalala niya na ang presidente ay Marcos pa rin, di ba? At ang kadugo naman ni Marcos ay yung kanyang kapatid na si Senator Amy, na sa tingin ko naman, tama ang adhikain na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Dahil sabi nga niya, napakabihira yung napagbibigyan ng pangalawang pagkakataon, no, ng taong bayan. At sana nga, gamitin pa ni PBBM yung natitira niyang panahon kung meron pa. You know what I mean? Para nga i-redeem ang pangalan ng kanyang pamilya.
Miski makipag-usap si Inday Sara kay PBBM, hindi ko naman alam if Lam will back off. Siyempre sanay na siya sa 2 taon na she is actually governing 'no. Bakit naman niya ititigil pa 'yan? Si Sas talagang lininaw niya na bagamat nakuha niya bilang abogado 'yan sa isang kaso, na-dismiss naman yung kaso dahil sa sariling effort ni Sas at hindi sa effort ni law office ni Lam 'no. Hindi alam ni Lam na sinisanti na ni Sas yung law office niya. Siguro nga kasi mga law offices may mga junior associates na nag-a-appear at hindi sinabi ng junior associate na sinisanti na sila ni Sas. Itong si Ma at saka itong pinaghihinalaang smuggler na binanggit ni Congressman Sensuat sa Kamara dapat imbestigahan bilang big time smuggler at saka yung kanyang kapatid na si Martin, matagal na raw silang mayayaman at mga contributor sa eleksyon. Pero kung titignan mo yung SOCHE, yung Statement of Expenditure and Contribution ni PBBM, wala naman dong wala namang Martin Araneta. So nakapagtataka, notaryado po yan SOCHE. So kung tama yung sinasabi nila, bakit hindi nila linista na contributor itong si Ma at saka si Martin? Dahil ang aligasyon ay sila ay mga smugglers, lumalabag sa ating batas. Hindi depensa yun na dati na silang mayaman. Kasi baka naman po, di ko sinasabi na totoo, no? Baka naman yumaman nga sila dahil sa smuggling. Dati na nilang gawain yun. No? Yung pagiging mayaman, hindi yan garantiya na hindi ka nagagawa ng krimen kasama ang smuggling. Tapos yung sinabi ni Lam na ang pangit ninyong lahat. Well, ako, medyo ganyan din ako magsalita. Pero, di ko naman sasabihin na cute ako. Kasi para sa ibang tao dapat sabihin yon. Huwag mo namang itaas ang sarili mong bangko. Kaya tuloy, napaka-nasty ng mga comments. I admire her courage for saying na cute siya.